Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. 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 Mga kapatid, ilan sa atin dito, kapag nananalangin tayo, para bang sarado ang langit? Para bang nahihirapan tayo na maramdaman ang presence ni Lord? At hindi natin natatanggap kung ano yung gusto nating tanggapin sa Panginoon. Para bang napakatahimik ng kalangitan sa ating pananalangin. Sa umaga pong ito, tuturuan tayo ng Panginoon paano ba tayo magkakaroon ng kasiguraduhan na ang Diyos ay tutugon sa ating panalangin. So, ang Panginoon po, mga kapatid, He is more than willing to bless us. More than willing to bless us. Kung nais natin na tayo pagpalain ng Diyos, mas matindi yung pagnanasa ng Diyos na pagpalain niya ang buhay natin. Naniniwala ba kayo doon? Parang hindi naniniwala. Naniniwala ba? So, sa kwento pong ito ay meron pong isang lalaki na umatok sa bahay ng kanyang kaibigan. Anong oras? Oras na ng gabi. Hating gabi na. Nanghihingi ng tinapay. Hindi alintana nitong kumakatok yung panggugulo o yung kahihiyan na meron siya dahil iniistorbo niya yung kanyang kaibigan at yung mga kapitbahay, naiistorbo na rin. Para sa kanya, kailangan niyang makahingi ng tinapay do sa kanyang kaibigan na kinakatok niya dahil meron siyang bisita na dumating ng madaling araw at wala siyang maipakain. So mga kapatid, itong parabola na ito ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pananalangin with precision, perseverance, and passion, and faith in the promises of God. Sana po ay sa umagang ito ay matuto tayo ng tamang pananalangin. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. So ano ba yung historical background nito? Alam po ninyo, ang Jewish hospitality o yung pagiging hospitable ng mga Hudyo noong unang panahon, napaka-strong, very strong. Na kapag kami dumating na kaibigan, hindi pwedeng hindi pakainin. Hindi pwedeng pabayaan lang o hindi estimahin. Regardless, whatever time of the day, ito ay darating. Nagaya nito, yung kwento natin sa parabola, dumating yung kaibigan niya ng madaling araw. Kaya lang, itong may-ari ng bahay, walang maipakain. So kaya, alalang-alala, itong dinatnan na kaibigan na wala siyang mapakain. Hiyang-hiya siya. So, ang ginawa nga niya, pumunta siya doon sa kapitbahay niya, nakaibigan niya rin. So, yung nagkataon lang, alam niyo yung mga bahay nung unang panahon, maliliit lang. Siguro, nakita niyo yung Sunday school natin. Ganun lang kaliit ang mga bahay nung unang panahon. Ando na yung sala, ando na yung kusina, ando na rin yung tulugan. Kaya kapag halimbawa, ito yung pintuan. Nakahigayan dyan. So, hindi pwedeng bubuksan mo yon nang hindi mo nagigising yung mga anak mo at yung asawa mo. Kaya, yun yung problema nung panahon na yon, itong parabola na to, na hindi agad-agad pwedeng magbigay ng tinapay yung may-ari nung bahay na kinakatok. Dahil nga, pag binuksan niya yon, kailangan gisingin yung buong pamilya niya bago siya makapagbigay ng tinapay. Naintindihan niyo, no? Yung problema noong hinihinga ng tinapay. So, mga kapatid, itong kwento na ito ay tinuturuan tayo dito ng ano ba yung mga dapat nating matutunan pa sa pananalangin. Last Sunday, itinuro ko sa inyo yung Lord's Prayer. Tinuro sa atin dyan yung aspects of prayer. Ano ba yung aspects sa ibang salin?
elemento. Okay? Mga elemento ng pananalangin. Pero sa pagkakataong ito, yung parable of the friend at midnight, itinuturo dito yung attitudes of prayer. Okay? Attitudes. Again, ulitin ko, yung Lord's Prayer na pinag-aralan natin, na ginawa nyo ng A to Z, at tinuturo dyan, aspects of prayer or elements of prayer. Sa panahon, sa pagkakataong ito, ang itinuturo naman sa atin ni Lord, yung attitudes of prayer. So, di maganda, di ba? May aspects ka na, may attitudes ka pa. Unawaan po natin. So, simulan po natin. Una, the precision of prayer. Ano ba yung precision sa Tagalog? Ang precision, yung katiyakan ng pananalangin. So, ibig sabihin, nais ng Diyos na alamin natin kung ano ang hinihingi at kung kanino ka humihingi. So, ibig sabihin, clear request. Tiyak yung hiling. Kasi sabi dun sa verse 5, friend, lend me 3 loaves of bread. Hindi sinabi nung humihingi ng tinapay na, friend, lend me loaves of bread. Pahiramin mo ako ng tinapay. So, ang sabi diyan, ilang loaves of bread ang hinihingi? Ilan? 3. Hindi 2, hindi 1, hindi 4, hindi 5. O, naintindihan natin. 3. So, ibig sabihin, be specific when you ask something from God. Maging eksakto. Ano ba hinihingi mo kay Lord? So, specific prayers lead to specific answers. Naintindihan natin. So, parang halimbawa, yung mga gusto makapag-asawa, so dapat meron kang mga criteria. No, mga kapatid. Halimbawa, ano ba yung criteria mo? Lord, kailangan po makadiyos. Makadiyos. Ano pa? Mabait. No? Ano pa? Magandang lalaki. O ano pa? Matangkad. O ano pa? Mayaman. O, yeah. Siguro, siguro yung mga at the age of 20, yun ang mga kahilingan ng mga babae. Pero pagdating ng 25, medyo nabawasan na. Hindi na mayaman. Ano na lang? 4 na lang, no? Makadiyos, mabait, magandang lalaki, ano pa. So, nagpagdating ng 30, nabawasan, naging 3 na lang. Naging makadiyos, mabait, magandang lalaki. Pagdating ng 35, naging 2 na lang. Naging makadiyos at mabait na lang. Pagdating ng 40, naging makadiyos na lang. Pagdating ng 45, basta lalaki na lang. So mga kapatid, when you pray, specific dapat. So yun ang gusto ni Lord. Kaya ito, 3 loaves of bread. Merong isang lalaki na nabasa ko, isang matandang lalaki. Sabi niya, Lord, alam ko po na mapagbigay ka na Ama. Wala po akong pera, hindi pa dumadating ang aking pensyon. Okay, makinig po kayo. Pwede po ba bigyan niyo po ako ng tinapay, palaman at kape? Samahan niyo din po ng 2 kilong bigas at ulam para sa buong araw. In Jesus' name, Amen. Pinag-pray niya po ito nung siya'y nasa veranda pagkatapos niya magbasa ng Bible. Hindi niya alam, merong 3 kabataan na nando sa kabilang bakod na nakikinig. Ang sabi ng 3 kabataan, naku, itong matandang ito, pray ng pray, hindi naman totoo ang Diyos. Wala namang Diyos Katang isip lang niya. Ang gawin natin, bumili tayo ng tinapay, ng palaman at kape. 2 kilong bigas at ulam. Tapos, ilagay natin doon sa labas ng pinto niya. Para pagbukas niya ng pinto, akala niya, ang Diyos ang nagbigay.
O maya-maya nga, pagbukas nung pinto ng matandang lalaki, nakita niya, naku Lord, tinapay, palaman, kape, 2 kilong bigas, at ulam. Thank you, Lord! Hallelujah! Sumasagot ka talaga sa panalangin. Ang sabi ng 3 kabataan, Hoy! Tanda! Hindi ang Diyos ang nagbigay niyan. Kami ang nagbigay niyan sa'yo. Sabi ng 3 kabataan. Eh di sabi ng matandang lalaki, Lord, salamat po kahit mga anak ng demonyo ginagamit ninyo para sagutin yung panalangin ko. Ang galing nyo talaga, Lord. So mga kapatid, alam niyo, God answers prayer. Naniniwala ba kayo dyan? Okay? So, ang mahalaga, tayo'y nananalang. Kasi sabi sa James chapter 4, verse 2, you do not have because you do not ask. Tandaan niyo yung verse, James chapter 4, verse 2, wala kayo kasi hindi kayo humihingi. Pero tingnan niyo yung sumunod na talata doon, James 4:2. Subalit, pag humihingi kayo, hindi rin kayo binibigyan. Kasi masama ang motibo niyo. Okay? O basahin niyo, James chapter 4, verse 2. Baka sabihin, i-invento lang ni pastor yun. Nasa Bible yun. So, kaya kung hihingi ka, dapat ayos ang motibo mo. Naunawaan natin. Okay. Now, correct relationship. Tamang relasyon. So, the man asked for help from his friend, not from a stranger or nor from his enemy. Hindi siya humingi sa kaaway o kung sino mang kapitbahay. Ang hinihingan niya, yung kanyang kaibigan. No? Ang sabi doon sa English translation, friend, lend me 3 loaves. Di ba? Hindi sinabi na, lend me 3 loaves. Or neighbor, lend me 3 loaves. Sabi, friend. Naintindihan ninyo? Kaibigan niya. So, ang tanong, are you in the right relationship with God? Ito yung parable, may mga ibig sabihin yan. Yung itong hinihingan ng tinapay, sinisimbolo niyan ang Diyos. Okay? At yung nangihingi ng tinapay, sinisimbolo niyan tayo na nangangailangan ng tinapay. Naunawaan po ninyo. At yung mga dumating ng madaling araw naman ng kaibigan, sinisimbolo niyan yung mga taong connected sa atin. Naunawaan po ninyo. So, ang tanong, are you in the right relationship with God? Are you sure that you are a child of God? Hindi ba nabanggit ko last Sunday, lahat tayo, we are created in the image of God. We are created by God in His own image. Lahat ng tao. Pero, not every person is a child of God. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Pastor, totoo ba yan? Yes. John chapter 8, verse 44, ang sabi ni Jesus, kayo'y sa inyong amang dyablo dahil kayo ay nabubuhay sa kasinungalingan. Dahil si Satanas ang ama ng kasinungalingan. Si Satanas ang ama ng mga sinungaling. So si Jesus mismo ang nagsabi na hindi lahat anak ng Diyos. Merong mga anak ng demonyo. Naunawaan po natin. So kaya kung ikaw nabubuhay ka sa kasalanan, nabubuhay ka sa kasinungalingan, hindi mo pwedeng tawagin ang Diyos na Diyos Ama. Ang pwede mong tawagin na Diyos Ama ang demonyo dahil nabubuhay ka sa kasalanan. Okay, in application, prayer is not a business transaction. It is a family conversation. Okay? So, build your relationship with God. Okay? Naunawaan po natin. You have to build your relationship with God. Know Him as your Father. Okay? So, let us continue. Pangalawa, the perseverance of prayer. Okay. Sabihin, huwag kang susuko. God honors those who persist. Pinaparangalan ng Diyos yung mga nagpapatuloy sa pananalangin. So tingnan niyo po ito, no? Talagang kinatok niya ng kinatok. Bold begging, matapang na paglapit. So itong nangangatok at humihingi ng tinapay,
Friend, pengi namang tinapay. 3 tinapay. Wala akong maipakain doon sa bisita ko. Ang sabi nung nasa loob, nako friend, tulog na yung pamilya ko. Ano ba? Iistorbo mo naman ako. Pag binigyan kita ng tinapay, gigisingin ko yung asawa ko at mga anak ko. Pati yung mga alagang hayop namin, magigising yan. Bago kita mabigyan ng tinapay. Pasensya ka na, hindi kita mabibigyan ng tinapay ngayon. Bukas na ng umaga. Pero sabi nung kumakatok, friend, sige na, bigyan mo na ako ng tinapay. Nakakahiya doon sa bisita ko. So itong nanghihingi ng tinapay, ibig sabihin napakatapang nung kanyang hiya, no? Let me use the term, no? 2 words, walang hiya, no? Hindi mura yung sinasabi kasi pagka 1 word lang yun, mura na yun eh. Pero yung 2 words, walang hiya or walang kahihiyan. Naintindihan? Sabihin, hindi niya iniisip yung bang sasabihin nitong hinihingan, ano ka ba, ang kulit mo, kapal naman ang apog mo, tulog na nga kami, gigisingin ko pa. O kaya yung mga kapitbahay nakakarinig, ano ba to? Ang kulit-kulit naman, nagigising tayong lahat. So itong nangangatok, no, wala siyang pakialam. Yung kahihiyan niya, itinabi niya yung kahihiyan niya, basta ang mahalaga sa kanya, makahingi siya ng tinapay. Naunawaan po ninyo. So, kailangan natin sa pananalangin, determinado at desperado. Are you listening? 2 bagay yan, no? 2 attitudes. Determinado at desperado. Pag sinabi mong determinado, talagang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakukuha yung gusto mo. Okay? And then, desperado, ibig sabihin talagang yung gagawin mo lahat. No? Hindi baling magkapahipahiya ka. Basta makuha mo lang yung gusto mo. Naunawaan natin. Hindi ba yung mga estudyante? O, ito ha. Yung mga estudyante na, lalo na yung mga graduating, nako talagang determinado at desperado. Naunawaan ninyo. Dito lang sa MCU lang, kapag every end of the semester, ang daming estudyante na talagang nagbibigil sa labas ng faculty room. Hindi nila iniintindi yung kahihiyan na nakikita sila ng mga kapwa nila, mga klase nila, o talagang nagbibigil sa labas ng faculty room. Nagmamakaawa sa mga professors na bigyan sila ng another chance para makapasa. Lalo na yung, alimbawa, kwento ko na to more than 20 times. Meron ako estudyante sa physics. Pumapasok naman. Kaya talagang walang brain. Siguro nagkataon lang na talagang hindi niya gusto yung subject. Pumapasok naman, trying hard, pero bagsak talaga. 5 eh. Ibut sana kung 4 eh. 5 talaga. Sabi niya, sir, maawa na po kayo sa akin. Gagraduate na po ako. College of Pharmacy. Gagraduate na po ako, sir. Kapag binagsak ko po itong physics, hindi po makagraduate, papatayin po ako ng magulang ko. Sabi sa akin. Sabi niya, sir, take 5 na po ako sa physics. No? Take 5? Lupit, ano? Sabi ko, paano ka naging take 5? 4 lang kaming professor sa physics dito, sa MCU. Sabi, sir, galing na po ako ng FKU, ibinagsak ko na rin po. Ilang araw, siguro isang linggo, inaabangan ako sa corridor. Hindi naawa naman ako kasi tinitingnan ko naman kung talagang gaano kasinsiyo. Talagang medyo pinahirapan ko, pero sabi ko, pag ito, tumagal ng 1 linggo na inaabangan ako, ipapasa ko to. Tumagal. Sabi ko, sige, tanda mo yung final exam mo. Opo, sir. Yun din ang ibibigay ko sa iyo. Remedial exam. Daig mo pa nakakuha ng tip. Word for word, wala akong babaguhin kung ano yung final exam, yun ang ibibigay ko sa iyo. Okay? O sige, pag-aralan mong mabuti. O di, binigay ko yung exam. Naku, binagsak pa rin. Pero sabi ko, Lord, ano mo gagawin ko dito? Ipinasa ko na rin. Naawa na ako eh. Kasi yung kanyang persistence, no, babae ito ha,
yung kanyang persistence, yung kanyang pagmamakaawa, yun ang, yun ang nagpasa sa kanya eh. Naunawaan po ninyo. So kagaya nito, huwag susuko, God honors those who persist. Natutuwa ang Diyos sa mga determinado at desperado na mga tumatawag sa Kanya. Okay, pangalawa, persistent pleading. Yun nga, paulit-ulit na pakiusap. Hindi lang itong lalaking ito, hindi lang siya matapang sa paghingi, makulit pa siya. Paulit-ulit na pakiusap. Hindi siya tumigil sa kakakatok. Friend, hindi siya tumingin sa kakakatok hanggang di niya nakita yung kanyang hinihiling. So, sabi ni Jesus, hindi siya binigyan dahil sa friendship, kundi dahil sa shameless boldness. Okay. So, in application, no, siguro narinig niyo yung salitang push, no? P-U-S-H. Pray until something happens. Okay? So, huwag tatamarin, huwag titigil, push through in prayer. Okay? So, push through in prayer. Magpatuloy ka sa pananalangin hanggat sa matanggap mo kung ano yung hinihiling mo. Naunawaan natin mga kapatid. Okay? So, alam niyo, merong isang kwento na naikwento ko na rin sa inyo to more than 20 times. Sa Korea po, sila po nagpauso ng mga prayer mountains. Napakaraming prayer mountains sa Korea. Naginaya naman sa iba-ibang bansa. So, yung prayer mountain na pinupuntahan natin sa Buso-Buso, pattern diyan sa South Korea. So, merong isang lalaki daw dito sa bundok sa South Korea na nananalangin. Yung pong lugar na yon, nagkataon, meron mga dwarf na coconut tree. So yung mga dwarf na coconut tree, siguro ang height lang niya, siguro mga 6 feet. Ganun lang. So ang ginawa nitong lalaki ito, habang nananalangin siya, nakahawak siya doon sa coconut tree. So kapag panalangin niya, siguro ilang araw siyang nanalangin, 40 days siyang nanalangin, hinahawakan niya, Lord, tulungan niyo po ako. Tumisigaw siya, umiiyak siya, nakahawak siya doon sa coconut tree. Hanggang sa, hindi niya alam, nabunot niya yung coconut tree. Nabunot. Can you imagine, no? Nabunot niya yung coconut tree. At nagkataon, nung nabunot niya yung coconut tree, the following day, sinagot ng Diyos yung kanyang panalangin. So ano pong ibig sabihin nito? Kinuwento niya ngayon doon sa mga kaibigan niya, ng mga South Koreans na nagpatotoo siya ngayon. So ang ginawa ng mga kaibigan niya, humawak din sa mga coconut tree. Ginaya yung ginawa niya. So nananalangin din sila, hinahawakan nila yung coconut tree. Talaga intentional, inuuga nila talaga. So hanggang sa nangyari din sa kanila. Yung ginawa nung unang lalaki na talagang dumating yung panahon na tindi ng kanilang pananalangin, nakahawak sila sa coconut tree, nabunot. Kaya ang daming nabunot na coconut tree, pero ang daming prayers na nasagot. Kaya nagkaroon ng principle dito sa South Korea, pray until you uproot. Manalangin ka hanggang sa mabunot yung puno. Naunawaan natin. So mga kapatid, sa pananalangin talaga, we need to give our full intention, our full heart, our full energy, kasi gusto makita ni Lord, gaano ka pa kasincere talaga sa hinihiling mo. Naintindihan natin mga kapatid. Kasi iba sa atin, magpe-pray, inaantok. Maya-maya, tulog. Na after 2 hours, yung amen. Kaya yung iba hindi nasasagot yung prayer. Kasi hindi makita ni Lord yung sincerity, yung determination, yung desperation sa puso mo. Naintindihan natin mga kapatid. Kasabi ko nga sa iyo, kagaya ng mga estudyante sa MCU o dito sa WCC, na yung iba talagang mga bagsak na eh. Wala akong pagkukunan. Talagang ang computation, 5 eh. Pero ang tinitingnan ko na lang, yung determination nila na humingi ng second chance. Kasi ang tinitingnan ko na lang yung attitude eh.
Hindi ko na tinitingnan yung yung aptitude. Yung attitude na lang ang tinitingnan ko. Si Lord ganun din. Tinitingnan niya yung attitude natin. Okay? Pangatlo, the promise of prayer. Okay? Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Naniniwala ba kayo doon? Do you believe that God is faithful to His promises? Amen? Okay. So, una, guaranteed response. Sabihin, tiyak ng tugon. Ang tingnan niyo, sabi doon sa verse 9, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Tingnan niyo yung ginamit. Hindi sinabi diyan, ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Knock and the door shall be open. Ito ay yung mga English major. Meron bang kaibahan yung will sa shall? Yung mga marunong mag-English, may kaibahan ba yon? Yung meaning, may kaibahan ba? Pag sinabi mong, I shall go to the other places here, or I shall go to Boracay, I shall go to Baguio, hindi ba parang inisip mo, kailan kaya yun? Mangyari kaya yun? Pero pag sinabi niya, I will go to Baguio, I will go to Boracay, ang tanong mo agad, kailan? Sama naman ako dyan. Kasi pag sinabi mong will, mangyayari yan. Sinigurado mo na eh. Naintindihan niyo ba? Pag sinabi ko na, halimbawa, I shall give you 10,000 pesos. Sa loob-loob niyo, magkatotoo sana. Pero pag sinabi kong, I will give you 10,000 pesos, Pastor, kailan naman yan? Sana all. Hindi ba? Kagaya nito. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Naunawaan po ninyo. Dahil ang sumunod na verse doon, for everyone who asks will be given. Oh? Everyone who seeks will find. And everyone who knocks, the door is open unto them. So there are 3 levels of prayer. Una, ask. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Ano ba talaga gusto mo? Naintindi? Hindi yun. Alam na ni Lord yun. Alam na nga ni Lord, pero gusto ni Lord marinig sa'yo. Kasi God wants conversation with you. Naintindihan ninyo? God wants to communicate with you. God wants you to communicate with Him. Meron bang magnanay, magtatay na yung bang tanguan lang? Meron bang gano'n? Na okay, tawayan lang. Pero hindi nag-uusap. Pag hindi nag-uusap, yung mga magtatay, magnanay, malaking problema yan. Now, seek. Mas malalim na paghahanap ng sagot. You're not only asking, but you are seeking. Sabihin, naghahanap ka talaga ng paraan para ikaw ay sagutin ng Panginoon. Naintindihan niyo ba? So, pangatlo, knock. Kumato ka. Ano ibig sabihin ng knock? Knock means, mas matinding pagsusumamo at pagkatok sa nakasarang pinto. Persistence. Yung talagang hindi ka titigil. Para sinasabi mo, Lord, hindi po ako bababa ng prayer mountain hanggat hindi ko nasisigurado na sinagot mo yung panalangin ko. Kaya sa prayer mountain, marami dyan nagte-21 days na prayer, 40 days na prayer. Totoo yan. Sinasabi ko, ang daming patotoong ganyan. Talagang hindi sila bumababa ng prayer mountain hanggat hindi sila nakaka-receive ng assurance from God na sasagutin ng Diyos yung kanilang panalangin. Naunawaan po ninyo. Kaya ako, halimbawa, pumupunta kami ng prayer mountain, 2 hours, maiksi pa yun. Yung sa loob ng prayer cell, 2 hours. Gusto ko nga, mga 5 oras sa loob ng prayer cell. Kaya lang, hindi ko naman kayang gawin. So the certainty of answer, it will be given, you will find, it will be open. Now, next, gracious reward or mapagpalang gantimpala. Ang pinakamagandang regalo, ang sabi diyan, di ba, sa binasa natin, He will give you the Holy Spirit. Ito yung pinakahuling verse, no? He will give you the Holy Spirit. So,
Ano yung pinakamagandang regalo na pwedeng ibigay sa atin ng Diyos? It is the Holy Spirit, the presence, the power, the person of the Holy Spirit. Okay, pakinggan niyo po ninyo ha. Ang sabi doon sa Matthew, ang sabi diyan, will He not give you good gifts sa Matthew? Pero sa Luke, will He not give you the Holy Spirit? Okay. Kasi doon sa binasa natin, no, ang sabi ng Panginoon, sino sa inyong mga ama, pag humingi anak ninyo ng itlog, binibigyan nyo ba ng alakdan? Pag humihingi ng tinapay, sabihin, hindi nyo bibigyan ng masasamang bagay. Sabi ng Panginoon, kung kayo, masasama kayong mga ama, hindi nyo binibigyan ang mga anak ninyo nang makakasama sa kanila. Gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit? Hindi ba niya ibibigay sa inyo ang banal na Espiritu? So ano ibig sabihin nito mga kapatid? The greatest gift that we can receive from God is His Holy Spirit. Ibig sabihin, more than all of these material things that we are asking from God, He will give us the greatest gift, and that is Himself. The person, the power, the presence of God Himself. He will give us the blesser, not only the blessing. Naunawaan po ninyo, ang gusto ni Lord, siya mismo ang pumasok sa atin. Ang gusto ng Diyos, siya mismo ang ating tanggapin. Sabihin, pagka siya ang tinanggap natin, lahat ng mga bagay na hihilingin natin, pwede nating tanggapin. Naunawaan po ninyo, because the greatest gift is the Holy Spirit, the blesser more than the blessings. Now, let us go to life application. Number 1, let us request in specifics. Ibig sabihin ng specifics, maging sigurado tayo. Maging tiyak sa ating hinihiling. Ang sabi ng lalaki, friend, lend me 3 loaves. Kaibigan, bigyan mo ako ng 3 tinapay. So, precise prayers produce powerful provisions. Naunawaan natin. Precise. Ano sabihin ng precise? Sigurado. Precise or eksakto. Precise prayers produce powerful provisions. Pangalawa, recognize your emptiness. Dahil ang sabi ng lalaki, friend, bigyan mo naman ako ng 3 loaves of bread because I have nothing to give to my visitor. Wala akong maibibigay. I have nothing. Wala ako. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Pakinggan mo puti. Gusto ni Lord na marinig sa atin na talagang wala tayong kakayahan na tugunin yung sarili nating panalangin. Naintindihan ninyo? Gusto ng Panginoon, ma-realize natin mismo na kung wala siya sa buhay natin, wala tayong kakayahan, wala tayong kasaganaan, walang kapayapaan, wala lahat. I have nothing. Naintindihan ninyo? Gusto ni Lord, magpakababa tayo sa kanyang harapan na wala tayong maipagmamalaki maliban na siya ay kumilos sa atin. And that is the basic principle of prayer. When you pray, you are telling God, Lord, I have nothing. That's why I am praying to you. I am asking you to bless me. Naintindihan niyo ba? Yung mga taong mayayabang, hindi sila nananalangin. Bakit? Because they think that they can provide their own needs. Kaya yung mga Kristiyano, ito ha, kung sino ka man dito, naturingan ka anak ng Diyos, pero hindi ka nagpe-pray. Ibig sabihin, ang tingin sa iyo ng Diyos, mayabang ka. Punong-puno ka ng kahambugan. Kasi nga, hindi ka nagpe-pray. Ibig sabihin, kaya mong tugunan yung sarili mong panalangin. Sarili mong pangailangan, kaya mong tugunan. Kaya sabihin ni Lord, o sige lang, hanggat kaya mo, gawin mo. Tingnan ko lang kung magagawa mo.
Naintindihan po natin. That's why it's very important, itong principle na to, recognize your emptiness. Sabihin mo sa Lord, Lord, I have nothing. I have nothing to offer to my family. I have nothing to offer to the people around me. I have nothing. That's why I need you. Okay? Brokenness. Ibig sabihin yung pagiging basag ng puso mo. Brokenness brings boldness. Kapag ikaw basag yung puso mo at alam mong wala kang may pagmamalaki, wala kang kakayahan, lalapit ka sa Diyos with determination and desperation, with boldness, Lord, I need you. I need you to bless my life. Okay. Pangatlo, rely with shameless boldness. Ibig sabihin, gamitan mo si Lord ng shameless boldness. Ano ibig sabihin ng shameless? Walang kahihiyan. So, ibig sabihin, itong lalaking ito na humihingi, hindi niya inisip na nakakahiya yung gagawin ko, manggigising ako ng kapitbahay, ng kaibigan at yung mga kapitbahay. Pero hindi niya nga inisip yun. Basta ang ginamit niya, shameless boldness. At yun din ang principle, yung attitude na gusto ni Lord na makita sa atin, yung shameless boldness. Tingnan ninyo yung Hebrews 4:16, yung paborito kong verse. Ang sabi doon, di ba? Sabi doon, let us come boldly to the throne of grace. Sa ibang salin, let us come confidently. Sa Tagalog, lumapit tayo ng may katapangan. Ano intindihan niyo ba? Nung unang binasa ko yon, let us come boldly. Ano ba naman itong verse na to? Nakakahiya naman kay Lord. Ba't ginamit yung boldly rito? Sana ginamit na lang, let us come humbly. Pero hindi. Ang ginamit doon sa Hebrews 4:16, let us come boldly to the throne of grace. Bakit? Gusto ni Lord maging matapang tayo, tiyak tayo, sigurado tayo. Gusto ni Lord yung shameless boldness sa paglapit sa Panginoon. Naunawaan po ninyo, are you listening? Ang gusto ng Panginoon, kapag humihingi ka, huwag ka humingi ng maliit. Sabi mo, Lord, bigyan niyo nga po ako ng trabaho na susweldo po ako ng 100 pesos a day. Hindi mo kailangan ng shameless boldness doon. Ang ipag-pray mo, Lord, bigyan niyo nga po ako ng trabaho na susweldo ako ng 1,000 pesos a day. Yun ang kailangan, matinding shameless boldness yon. Sabihin mo, ay, nakakahiya naman yung hinihingi mo. Pag-graduate mo lang, 1,000 a day na hinihingi mo. Pero mga kapatid, maaring hindi sagutin, Lord, agad-agad, yung 1,000 a day na yan. Magsisimula ka sa basic. Magkano ng basic ngayon? 670 ba o 700? Halimbawa, 670. Pero unti-unti, yung 670 na yan, magiging 1,000. Naintindihan nyo ba? Ako nga, inihingi ko kay Lord, Lord, bigyan niyo nga po ako ng love gift na 50,000 a day. Nung una, 50,000 a month. Nung una, medyo nahihiya ako. Sabi ko, Lord, parang nakakahiya yung 50,000 a month. Baka sabihin ng mga miyembro ko, si pastor naman, napaka-mukhang pera. Pero sabi ko, Lord, ibig sabihin, kapag ka nagkaroon ako ng 50,000 a month, ibig sabihin, malaki yung offering namin sa church. Ibig sabihin, maraming pinagpapala dito sa church. Kaya kami, nagkakaroon ng malaking offering at nabibigyan ako ng 50,000 a month kasi ang sweldo ko sa church, percentage. Hindi fixed yan. Naintindihan nyo ba? Alam niyo 25 years ago, ang sweldo ko sa Baptist Church, 10,000 a month. Kwentahin nyo kung gaano kalaki yung 10,000 a month 25 years ago. Kahit hindi ako mag-pray, kahit hindi ako mag-Bible study, kahit hindi ako mag-prepare ng sermon ko, kahit hindi ko ipag-pray yung mga miyembro ko, meron akong 10,000 a month. 25 years ago. Pero syempre, hindi ko ginagawa yun. Naisip ko lang, lugi yung church sa akin. Kahit hindi ako lumabas ng bahay, kahit mangopya lang ako ng sermon, meron akong 10,000 a month. Pero ang ginawa ko dito sa church, percentage. So kung ano lang yung dumarating sa atin monthly, percentage lang nun ang pumupunta sa akin. Kaya kung gusto ko ng 50,000 a month, ibig sabihin, kailangan pinagpapahala kayo ni Lord financially para tayo maka-income tayo ng malaki so that yung percentage na mapunta sa akin, 50,000.
Naintindihan nyo ba? So, kaya, shameless boldness. Naintindihan ninyo? Kaya, wag niyong sabihin, wag niyong pag-isipan yung pastor na, ang laki naman ng love gift ni pastor. Ibig sabihin yan, pinagpapala tayo ni Lord financially. Kung ako, sumusweldo man ako ng 50,000 naman. Naintindihan nyo ba? Okay. Kaya ang prayer ko sa inyo, Lord, yung pong mga faithful tithers dito, mag-multiply po ng more than 10 times yung kanilang mga financial harvest every month. Yan talaga ang prayer ko. Lahat ng mga faithful tithers dito, Lord, doblehin nyo po ng 10 doble yung kanilang mga sweldo. Kaya kung halimbawa, sino man sa atin dito, sumusweldo ng 10,000 a month, times 10 ng 10,000, that is 100,000. Yan ang prayer ko sa inyo. Naintindihan nyo ba? Kaya kung yung mga income ninyo lumalaki, because that God is answering my prayers for you. Humanda kayo. Kung 10,000 ang sweldo mo, darating ang time, magiging 100,000 yan. Naintindihan nyo? Kung 20,000 ang sweldo mo, darating ang panahon, magiging 200,000 ang sweldo mo per month. Because that is my prayer for you. Naintindihan ba natin? Yung mga faithful tithers, ang pinagpe-pray ko ha, yung mga hindi faithful tithers, hindi kayo kasama sa prayer ko. Okay. Pang-apat, respect faithful friends. Ito yung medyo maganda dito. Respect faithful friendships. So kasi tingnan niyo ha, tatlong connection nito ng magkakaibigan eh. Yung halimbawa, yung nangangatok, dumating yung kaibigan niya. Ngayon naman, itong kinatok, itong dinalaw ng kaibigan, nangangatok naman siya ng kaibigan na, friend, bigyan mo ko ng pagkain kasi may kaibigan akong dumating, wala akong maipakain. So makikita ninyo, yung relationship, yung mga friendships, napakahalaga ng pagkakaibigan. So, God sends answers through godly friendships. Naintindihan niyo ba? So, ibig sabihin, ang Diyos sasagot sa panalangin, gagamitin niya yung mga kaibigan ninyo na makadiyos. Kaya kung hahanap kayo ng kaibigan, yung mga kaibigan na makadiyos, yung mga kaibigan na magli-lift up sa iyo, yung mga kaibigan na magtutulak sa iyo para sa katinuan, para sa kasaganaan. Hindi yung hahatak sa iyo pababa. Naintindihan nyo ba? Dapat yung mga kaibigan ninyo, ito yung magtutulong sa iyo para yung karir mo mag-improve. Para yung pag-aaral mo mag-improve. Naintindihan nyo ba? Ito yung mga kaibigan na kapag hindi mo ginagawa, yung dapat mong gawin, okay, tatamad-tamad ka, o wala kang gana sa buhay. Ito yung mga kaibigan na magsasabi sa iyo, friend, ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Ano ka ba? Ang tagal mo ng graduate, wala pa rin improvement yung karir mo. 10 years ka ng graduate eh. Pabago-bago ka pa rin ng trabaho. Walang improvement yung karir mo. Wala kang, sabihin yung career path mo, hindi nag-i-improve. Dapat yun ang mga kaibigan na hanapin ninyo, hindi okay lang yan, friend, ayaw mo magtrabaho, sige lang, sa bahay ka lang. Magtulog ka lang maghapon. Gusto mong kumain? Hindi, kumain ka nung kumain. Hanggang sa maging 30 kilos, overweight ka. Naintindihan niyo ba? Dapat yung kaibigan nga hanapin mo, yung pagagalitan ka, dahil mahal ka, dahil mali yung ginagawa mo. Okay. Panglima, rest in God's goodness. Ito yung maganda, pinakamaganda rito. Ang sabi ng Panginoon sa binasa natin, kung kayong masasamang ama, hindi nyo kayang ibigay dito sa mga anak ninyo yung masasamang bagay. Gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit? Sa English, how much more will your Father give you the Holy Spirit? O sa Matthew, how much more will your Father give you the good gifts? So, ano po ibig sabihin nito? Tingnan niyo yung comparison. Masamang ama na hindi kayang magbigay ng masama sa kanyang anak. Mabuting Diyos na hindi kayang magbigay ng masama sa kanyang mga anak. Tingnan niyo yung comparison. Masamang ama, mabuting Diyos. Naunawaan po ninyo. Yung comparison, hindi masamang ama sa lupa versus mabuting ama sa lupa. Ang comparison dyan, yung masamang ama sa lupa, mabuting Diyos Ama na nasa langit.
Napakalayo ng comparison. Naintindihan niyo ba? Yung contrast, napakalayo. Anong ibig sabihin nito? Yung pagiging Diyos Ama ng Diyos sa atin, sobra-sobra, milyon-milyon, milya-milya ang kaibahan kesa doon sa mga mahasamang ama na nasa lupa. So ano po ibig sabihin? God gives not just what we request, but what is the best. Naintindihan natin? God gives to us not just what we request, but what's the best. Ano ba yung best na gustong ibigay sa atin ni Lord? Ito pakinggan yung sasabihin ko. Hindi lahat ng pinagpipray natin, kahit mag-fasting ka pa ng 40 days sa prayer mountain, hindi lahat ibibigay ni Lord sa iyo. Bakit? Because God wants to give you the best. May mga pagkakataon na yung hinihiling natin dahil limitado yung ating pangunawa, akala natin yun ang best sa atin. Pero, ang ibibigay ni Lord, makinig kayo mabuti ha, ang ibibigay ni Lord, yung best. Naintindihan natin. Minsan, nasasaktan tayo, Lord, ba't di mo binigay yung hinihiling ko? Lord, bakit? Bakit yung bakit hindi yun ang binigay mo? Nasasaktan tayo, umiiyak tayo dahil hindi sinagot ni Lord yung prayer natin. Hindi natin alam, nire-reserve ni Lord yung best choice para sa atin. Because the plan of God is much, much, much better than our plan for our own lives. Ang mahalaga, ito kagaya na sinabi ni Jesus sa Garden of Gethsemane, Father, please release me from this cup of suffering. Huwag ko sanang maranasan yung pagkamatay sa krus. Yun ang sabi ni Jesus. Pero, sabi ni Jesus, not my will, Father, but your will be done. Naunawaan po ninyo. Halimbawa, ito, let me give you a perfect example. Si Pastora Malu. Paano yung prayer natin, di ba? Ang dami nag-pray dito. Ako, nag-pray ako dito. Umiyak ako dito. Nagpe-prayer walk ako araw-araw for 22 days. Kasi 22 days sa ICU si Pastora Malu. Umiyak ako dito. Nagpe-pray ako. Pero sinasabi, Lord, buhayin niyo po yung asawa ko. Maghimala po kayo sa asawa ko. Lahat ng Bible verses, lahat ng Bible promises, klinain ko na. Umiyak ako sa Panginoon. Nakaharap ako dyan sa cross na yan. Nakahawak ako dyan sa cross na yan. Pero at the end of my prayer, sabi ko, but not my will, Lord, not my will. Let your will be done. Kung ang kalooban mo, kunin yung asawa ko, let your will be done. But my will is, for my wife to live. But not my will, but let your will be done. So, mga kapatid, sa pananalangin natin sa Panginoon, ang mahalaga yung kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban natin. Ano po ninyo? Sa unang Juan 5, 14-15, basahin natin lahat. May lakas loob tayo, 1, 2, 3, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin. Kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Tingnan niyo, ang ganda ng verse. May lakas loob. May lakas loob tayo na lumapit sa Diyos. Dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin. Pero hindi natapos doon. Ano yung kasunod? Kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. So, God will answer all our prayers provided that they are according to the will of God. Naunawaan natin. So, if you are 100% sure that you are praying according to God's will,
Don't stop until you receive it. Naunawaan po natin. But then, at the end of your prayers, not my will, Lord, but let your will be done. Manalangin po tayo. O Panginoon, dalangin po namin na sa umagang ito ay natutunan namin yung mga tamang attitudes sa pananalangin. Help us, O God, to manifest these right attitudes in prayer. I pray that you revolutionize our prayer lives, O Lord. So that you will be pleased in us and we will experience the fullness of the Christian life, especially as we receive the Holy Spirit in our lives. Salamat po, Panginoon. We praise you, we worship you. This is our prayer in the most powerful name of our Lord God, Savior, Healer, and Deliverer, Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos.